Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Hello sa inyong lahat, salamat sa pagbalik sa channel. Alam nyo ba na milyon-milyong tao sa buong mundo ang may mataas na presyon ng dugo pero hindi nila alam? Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa hypertension, kung bakit ito delikado at paano ito maiwasan. Dito ay silent killer. Kasi madalas, wala kang nararamdamang sintomas, malalaman pa lang kapag malala na ito. Huwag kayong aalis dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales ng hypertension na dapat mong bantayan. Kas ilang natural na paraan para makontrol ito. Ano ang mataas na presyon ng dugo? Kapag palaging mataas ang presyon, nahihirapan ang puso sa pag-pump ng dugo at maaring magdulot ito ng mga seryosong problema sa kalusugan tulad ng stroke o atake sa puso. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang presyon na ito ay maaaring makasira sa iyong puso, ang kidney, utak at pati na rin sa paningin mo. Ang nakakatakot na bahagi, maraming tao ang may ganitong kondisyon nang hindi nila alam. Kaya napakahalaga na makilala agad ang mga unang simptomas. Ngayon, tatalakayin natin ang mga pinakakaraniwang senyales na maaaring indikasyon ng mataas na presyon ng dugo. Madalas na pananakit ng ulo, lalo na sa likod ng ulo, tuwing umaga. Ito ay isa sa mga pinakaunang senyales. Pagkahilo o pakiramdam ng magaan na ulo. Kapag madalas mong nararamdaman na parang umiikot ang iyong paligid o madaling nawawala ang balanse, maaring hindi ito stable ang iyong presyon ng dugo. Malabong paningin o dobleng paningin. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring makasira sa maliliit na ugat sa loob ng mata, lalo na sa retina. Kapag biglang nagbago ang iyong paningin, huwag mo itong baliwalain. Hirap sa paghinga. Kapag pakiramdam mo ay hinihingal ka kahit na magaan na aktibidad tulad ng paglalakad, pag-akyat ng ilang baitang ng hagdan, maaring nahihirapan ang iyong puso. Pananakit o pananikip ng dibdib. Ito ay isang seryosong senyales. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagbibigay ng labis na puwersa sa iyong puso. Kapag nakaramdam ka ng paninikip o pananakit ng dibdib, agad na humingi ng tulong medikal. Pagdurugo ng ilong, bagamat hindi palaging konektado, ang madalas na nosebleed ay maaaring may kaugnay sa hindi kontroladong presyon ng dugo. Pagkapagod o pagkalito. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo dahil sa hypertension ay maaaring makaapekto sa iyong utak na nagdudulot ng matinding pagkapagod o hirap sa pag-concentrate. Tandaan, may mga tao na walang nararamdamang simptomas hanggang sa dumating na ang komplikasyon tulad ng stroke o atake sa puso, kaya tinatawag itong silent killer. Kapag hindi naagapan ang mataas na presyon ng dugo, ay maaaring humantong sa mga komplikasyong nakakamatay gaya ng stroke kapag pumutok na ang nakabarang ugat sa utak dulot ng sobrang presyon. Heart attack dahil sa pagbabara ng mga ugat na nagdadala ng dugo sa puso.
kidney failure. Nasisira ang mga ugat sa kidney kaya hindi na ito nakapag-filter ng dugo ng maayos. Visual loss. Ang mga ugat sa mata ay maaaring masira na nagdudulot ng malabong paningin o pagkabulag. Ang stroke ay maaaring magdulot ng dementia dahil sa pinsala sa utak na nagresulta mula sa nabawasan ng daloy ng dugo sa utak. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang maagang pagtuklas. Kaya ano ang pwede mong gawin para maprotektahan ang sarili mo at ang iyong mahal sa buhay? Magpatingin ng presyon ng dugo ng regular. Bawasan ang asin at mga processed na pagkain sa iyong dieta. Mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minuto bawat araw. I-manage ang stress gamit ang mga technique sa pagpapahinga. Iwasan ang paninigarilyo at limitahan ang pag-inom ng alak. At syempre, sundin ang payo ng iyong doktor kung ikaw ay umiinom ng gamot. Ang mataas na presyon ng dugo ay delikado, pero ang magandang balita, maaari mo itong kontrolin. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga sintomas at paggawa ng malusog na desisyon, ay pagtatanggol mo ang iyong puso at mapapahaba mo ang iyong buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips. At kung may paksa kang gustong ipa-research at ibahagi ko sa iyo, i-comment mo lang sa ibaba. Manatiling malusog at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Mag-like and subscribe na. Salamat mga kabayan. Till next time!